Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 571 hanggang Kabanata 580. Kabanata 571. Nang marinig ito, napuno ng galit ang mga mata ni Merong Heto. Ngayon, ang pagpatay kay Yehan ang pinakamahalaga. Kahit na makuha natin ang banal na hayop, hindi natin ito may tatago. Sa halip, ito ay magiging target ng panlalait ng publiko. Sinira niya ang aking Merong Villa at pinanghihinaan ang aking anak. Gusto kong ibalik sa kanya ng 10 beses at 100 beses. Opo, amo. Mas malakas ang galit ni Merong Heto kay Yehan kaysa sa sino man dito. Pinuksa ni Yehan ang karamihan sa kapangyarihang kanyang pinaghirapan. Kung hindi niya dinala ang lahat ng mga Diyos ng kamatayan sa silangang China, nakipaglaban sana siya kay Wu Chanzhen. Upang maging isang bihasang commander, at mas mahalaga, pinatay ni Yehan ang kanyang pag-asa, pinatay ang pag-asang hinaharap ng pamilyang Merong. Ang hinaharap ay ganap ding nasira. Nakikita ang mga puwersang nagmumula sa lahat ng panig, nararamdaman ang hindi nakikita at nakakatakot na presyon sa hangin, nabagsak ang mga mukha ni Yehan at ng iba pa, ang pagbibigay ng banal na hayop ay natural na imposible, matagal nang ibinigay ni Yehan iyon, bakit pa mag-abala? Ganoon kalaking galaw. Isang grupo ng mga mapagpaimbabaw na masasamang tao, sa ilalim ng tabing ng katarungan, ay gumagawa ng mga mapanlinlang na gawain at gusto nilang ibigay ko ang banal na hayop. Nanaginip ka. Gusto mong makipaglaban. Ako, Yehan, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ngayon. Lahat, makipaglaban tayo. Hawak ni Yehan ang Longquan sword sa kanyang kamay at itinuro ang espada sa langit. Isang walang kapantay na aura ng pagka-swordmaster ang nagmula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, sunod-sunod na lumabas ang mga eksperto mula sa angkan ng Go at angkan ng Bangkay. Ang mga matatanda ng angkan ng Gu, Lolo Chen, Huang Wan, at iba pa. Ang mga mata ni Jin at ng iba pang mga master ay nakalock na sa Master Weiji ng Shaolin Temple, ang pangalawang pinuno ng Wuyu Sword Sect, at isang Daoist priest ng Wudang School. Ang lakas ng Daoist priest na ito ay hindi rin masusukat. Napakahaba. Nagkatinginan ng dalawang panig, at ang walang hanggang hininga ay magkakaugnay sa langit. Ang hindi pantay na laban na ito ay malapit nang magsimula. Hehe, hindi ko inaasahan na magiging masigla ang lugar na ito. Narito ako para makipag-ayos. Hindi ka ba nag-aalala? Sa sandaling ito, isang magaan na tawa ang lumabas sa kawalan, at pagkatapos noon, nagmadali ang mga figure ay papasok sa villa. Sa loob, sobrang lakas din ng aura ng grupong ito ng mga tao, at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang kanilang paglitaw. Wutang. Nakatingin sa grupong mga taong lumitaw sa villa, bahagyang nag-freeze ang mga mata ng mga pangunahing puwersa. Nasa grupong ito ng mga tao rin ang mga mata ni Yehan, komplikado ang kanyang mga mata dahil ang leader ay si Situ Zhenchen, at pumunta siya rito dala ang handog mula sa Wutang para makipaglaban sa kanya. Nagkatinginan ng dalawa, at isang komplikadong tingin ang sumili sa mga mata ni Situ Zhenchen. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, Yehan, iwanan mo na ito sa akin. Alam mo, hindi tayo dapat magkasalungat sa ganitong paraan. Nang marinig ito, umiling si Yehan at sinabi, Sito, alam mo, hindi ko ito ibibigay. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Sito Zhenchen. Agad siyang tumahimik, at ang buong atmosfera ay naging tahimik na parang ganito. Roar! Bigla, isang tunog na parang dagendong ng mga dragon at tigre ang lumabas sa villa, na nag-aalab sa buong langit. Nang marinig ang galaw na ito, sunod-sunod na tumingin sa villa. Sa ilalim ng kanilang tingin, sunod-sunod na lumipad palabas ang puting liwanag mula sa villa at nag-sweep patungo sa langit. Ang mapuputing pakpak ay nakalatag, nagpupersage sa kawalan, isang pang-aapi na parang hari ng hayop ang nagbalot din sa buong mundo sa sandaling ito. Banal na hayop, talagang ang banal na hayop na White Tiger. Nakikita ang napakalaking figure na ito, biglang nagulat at nagkaroon ng kasakiman ang mga mata ng lahat. Masyadong malakas ang tukso ng banal na hayop na White Tiger para sa kanila. Ang banal na hayop na White Tiger, ilang tao na ang nakakita nito sa loob ng libu-libong taon, maswerte ka ngayon. Bigla,
Isang boses ang nagmula sa malayo at malapit, hindi mapakali, at kumalat, at sa susunod na sandali, may isang taong may magandang mukha, na nag-iiwan ng isang matandang lalaki na may mahabang itim na buhok ang lumitaw, at ang kanyang paglitaw ay nagpagalaw sa lahat sa villa, dahil siya ay isang matandang engkanto, Wang Fokishan. Roar! Ang paglitaw ni Wang Fokishan ay nagpaungol sa banal na hayop na White Tiger ni Pang Zuan sa kanya. Nakikita ang paglitaw ni Wang Fokishan, nagalaw ang lahat ng tao sa plaza ng villa. Alam na alam siya ng lahat ng naruroon. Tinitingnan ng buong China, ilang tao lang ang makakatapat sa kanya. Ang kompetisyon para sa mga banal na hayop, kung makikilahok si Wang Fokishan, magiging napakaliit na ang tsansa ng iba. Kamangha-mangha si Wang Fo. Nakalock din ang tingin ni Yehan kay Wang Fokishan, hindi niya inaasahan na magpapakita rin ang taong ito sa pagkakataong ito, kaya hindi ba magiging mas mapanganib pa ang kanyang kinakaharap na sitwasyon. Banal na hayop, hindi dapat ito pag-aari ng mga individual, kundi ng lahat sa mundo. Mga donor, sa tingin niyo ba may katuturan ang sinabi ko? Pinagdikit ni Master Shikong ang kanyang mga kamay sa oras na ito. Tumango ang lahat ng malalaking sekta, at ang paglitaw ni Wang Fokishan ay nagparamdam ng krisis sa grupong ito ng mga mapagpaimbabaw na mga tao. Hehe, sa tingin ko ang mga banal na hayop ay dapat makuha ng mga may kakayahan. Bahagyang ngumiti si Wang Fokishan, tinitingnan ang banal na hayop na White Tiger ni Pang Zuan sa kawalan, kumislap ang kanyang mga mata ng malamig na ningning. Nang marinig ito, nanliit ang noo ng mga puwersa ng lahat ng partido, nagsalita si Wang Fo sa isang kakaibang tono, ang mga bayani ay nagtipon dito, talaga bang iniisip niyang siya lang ang makakapigil sa mga bayani at mananalo ng banal na hayop? Haha, Wang Fokishan, sang-ayon ako sa iyo. Ang banal na hayop ay dapat makuha ng mga may kakayahan. Ang mga walang kakayahan, mga pusa at aso, lumabas na kayo dito sa lalong madaling panahon, maliban na lang kung gusto mong mamatay sa kamay ng aking baliw na si Ji. Bigla, isang malamig, mapagmataas, at sobrang makapangyarihang boses ang dahan-daang kumalat sa kawalan. Isang figure na hugis kidlat ang dumaan sa mga ulo ng karamihan, at sa wakas ay lumapag sa gitna ng karamihan. Ang taong ito ay may dalang isang higanting espada sa kanyang likod, may matangkad at tuwid na katawan, ang kanyang mga mata ay mapagmataas, tinatanggap ang atensyon ng lahat. Mga baliw. Kabanata 572. Nang makita ang pagdating ng gwapo at nasa katanghalian ng edad na lalaki, nagbago ulit ang mga ekspresyon ng lahat. Sapat na para maigalaw sila ng pagdating ni Wang Fokishan, pero ngayon, sumali na rin ang baliw, na mas nagpalalim sa buong sitwasyon. Baliw na G. Tiningnan ni Wang Fokishan si Baliw na G nang walang pakialam na mga mata, at sinabi, Baliw na G, sikat sa China, lumabas pagkatapos magtago ng 20 taon. Mukhang naghahanda kang magsimula ng isa pang labanan sa China. Hindi ako interesado sa katanyagan o kayamanan ngayon. Tiningnan ni Jake Wangren si Wang Fokishan ng walang pakialam na ekspresyon, at sinabi, Matandang Wang Fo, bakit hindi ka nalang manatili sa Yanjing City sa Hilaga at turuan ang iyong walang kwentang disipulo? Sa halip, tumakbo ka sa timog para mangapi sa mga bata, at ang mga taong nabubuhay sa iyong edad ay napakawalang hiya pa rin, mukhang nakain ka ng aso sa lahat ng mga taong ito. Baliw na G, huwag kang magmalaki. Nang marinig ang sinabi ng baliw, hindi nagalit si Wang Fokishan, pero hindi napigilan ni Chu Xuanji, ang disipulo ni Wang Fokishan. May nag-insulto sa kanyang master sa harap niya, at paano siya mananatiling walang pakialam. Nang marinig ito, tiningnan ng baliw si Chu Xuanji nang may pang-iinsulto, at sinabi, Chu Xuanji, hindi kita pinatay 20 taon na ang nakalilipas para hayaan kang mabuhay hanggang ngayon. Sa iyong maliit na kakayahan, mangangahas kang magsalita sa harap ko. Kahit na ang matandang lalaki na iyon, hindi ko man lang pinapansin si Master Wang ba, lalo na ikaw. Nang marinig ito, nagalaw ang lahat. Sikat na ang pangalan ng baliw sa China 20 taon na ang nakalilipas. Isang tao ito na sobrang mayabang. Kahit na nagtago siya ng 20 taon, marami nang napigilan ang kanyang kaiabangan, pero nakakagulat pa rin ang kanyang kaiabangan. Kaharap si Wang Fokishan at ang kanyang disipulo na si Chu Xuanji, hindi pa rin niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang sariling paraan. Ikaw. Tiningnan ng baliw, kumislap ang isang malupit at mabangis na liwanag sa mukha ni Chu Xuanji. Bakit? Ikaw? Chu Xuanji? May lakas ng loob ka pa bang makipaglaban sa akin? Tiningnan ng baliw si Chu Xuanji at ngumisi, kung ikaw iyon, ang ikawalong master, medyo interesado pa ako, ikaw lang. Hanggang saan ka kaya? Sa sandaling ito, tahimik na pinapanood ng lahat ng puwersa sa paligid ang baliw na nagpe-perform doon.
Mukhang kinokontrol na nito ang buong aura, siya ang sentro, nagtatakda ng ritmo. Ipinanganak 20 taon na ang nakalilipas, ang baliw ay kasing walang hiya pa rin. Sa mundo, ako ang hari. Pero, para sa atin, maganda ba o masama ang paglalakbay ng taong ito na pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Sabi ni Chen Taigang. Tumama ang kanyang mga mata sa baliw, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Kahit na tinulungan ng baliw si Yehan dati, ngayon, kaharap ang tukso ng banal na hayop, patuloy pa ba siyang tutulong kay Yehan? Baliw ng pamilyang Ji, narito ka ba upang sirain ang sitwasyon ngayon? Kalmado lang na tiningnan ni Wang Fokishan ang baliw at sinabi. Lumipat ang tingin ng baliw mula kay Chu Xuanji, pagkatapos ay ngumisi siya at sinabi, Matandang Wang Fo, tama ka, narito ako upang sirain ang sitwasyon ngayon, sino mang mangangahas na galawin ang mga taong nasa likuran ko, huwag mo akong sisihin sa pagputol gamit ang Xuanyuan sword. Ang ulo ng aso mo. Pagkatapos ng lahat, hinugot ng baliw ang malaking espada sa kanyang likod, at isang matalim na gilid ang nag-sweep sa lahat ng direksyon. Hindi gumagalaw ang espada, pero ang matalim na gilid na iyon ay nag-sweep sa paligid na parang malakas na hangin. Ang espadang ito, na pinangalan ng Xuanyuan, ay ang pinakamahusay na espada sa China. Ang banal na armas, na may walang kapantay na katas, nagpa-freeze sa mga mata ng lahat. Narito ang baliw upang suportahan si Yehan, hindi para sa banal na hayop. Pero, mas nakakaproblema ang sitwasyong ito kaysa sa isang baliw na nagtatangkang agawin ang banal na hayop. Gusto niyang protektahan si Yehan. Maliban kay Wang Fokishan, walang sino man dito ang makakatalo sa baliw, kahit na ang dalawang master mula sa Shaolin at Wudang ay hindi mapigilan. Nakatuon ang lahat ng mata sa baliw. Sa sitwasyong ito, bakit dapat protektahan ng baliw si Yehan? Ano ang relasyon nila ni Yehan? Sa sandaling ito, nagtataka rin si Yehan mismo. Noong huling protektahan siya ng isang baliw, maaaring sabihin na aksidente siyang dumaan, at binaril at itinaboy niya si Merong Heto matapos makita siyang kaaya-aya sa mata. Ang sekta at ang mundo sa ilalim ng lupa ay makapangyarihan sa hilaga at timog. Sa ganitong malakas na hanay, bakit lumabas ang baliw para protektahan siya? Alam mo, kahit nabihira ang halaga ng puwersa ng baliw sa mundo, tiyak na hindi niya mapipigilan ang napakaraming master ng mag-isa. Kung sa pilitin niyang gagawin ito, maaaring nasa panganib ang kanyang sariling buhay. Bakit ginawa ng baliw ang ganoong desisyon? Master G, maaari ba akong magtanong kung bakit mo ginawa ang desisyong ito? Tiningnan ng pinakamakapangyarihang Daos ng Wudang sect ang baliw at nagtanong. Kailangan ba akong magbigay ng dahilan para gawin ang mga bagay na parang baliw? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo ng mas detalyado? Kung mangangahas kang hawakan ang isang buhok ng batang ito sa aking likuran, kahit na habulin ko siya hanggang sa dulo ng mundo, sisirain ko siya, ang banal na hayop na White Tiger, kanya iyon, at walang sino man ang makakaagaw nito. Baliw ng pamilyang G, natatakot akong bibiguin kita, ang banal na hayop na White Tiger, ako, Wang Fokishan, ang nagpasya ngayon, at walang sino man ang makakapigil sa akin. Nang tumahimik ang lahat ng puwersa, naglakad-lakad si Wang Fokishan, nakatingin na ang kanyang mga mata sa maliit na tigre ni Pang Zuan sa kawalan. Hehe, senior brother, hindi kita nakita ng mga dekada, pero hindi pa rin nagbabago ang iyong walang tigil na pagkatao. Sa sandaling ito, isang matandang tawanan ang nagmula sa labas ng vilya. Mabuti na lang, hindi pa huli. Matapos tumakbo ng libu-libong milya, sa wakas ay naabutan ko. Sa labas ng bilya, sa sandaling ito, dalawang matandang Daoist ang dahan-daang naglakad papasok, at nakatingin sa kanila ang lahat. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng kulay abong Daoist robe, mukhang napakalinas at sariwa, may hawak na dust whisk sa kanyang kamay, may mukha ng bata at guwapo ang kanyang ugali. Parang mga immortal ng tao. Ang Daoist na ito ang pinakamataas na ranggo at pinakakatakot na Daoist priest fusion ng Wudang School. Sinasabi na ang lakas ng Daoist priest fusion na ito ay umabot na sa Huajin, at binuksan na niya ang mga mata ng langit, at ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Pero, ang isa pang Daoist na katabi ng Daoist priest fusion ay mukhang mas magulo. Nakasuot siya ng sirang Daoist robe, may hawak na pitchel sa kanyang kamay, at magulo ang kanyang buhok. Mukhang isang magulo na matandang lalaki na matagal nang hindi naliligo. Nakikita siya, ngumiti si Yehan, talagang dumating ang matandang ito, at tamang-tama ang kanyang pagdating. Chanbei at Tianhong ay nakilala na si Patriarch Yushu. Nakikita ang pagdating ng dalawang Daoist, ang pinakamakapangyarihang Daoist ng Wudang School at Daoist Master Tianhong ay agad na nagbigay galang kay Daoist Master Yushu.
Si Daoist Master Yushu ang master ng pinuno ng Wudang School, pero karaniwan siyang naglalakbay sa ibang bansa at hindi madalas tumira sa Wudang Mountain, at karamihan sa mga disipulo ay hindi man lang nakikita ang kanyang mukha, pero alam ni Chanbei at Daoist Tianhong na ito ang pinakamatandang ninuno ng Wudang sect. Kabanata 573. Si Daoist Yushu pala. Nagkislap ang mga mata ng lahat. Ang mga taong nakakaalam ng prestihiyo ni Daoist Yushu sa sinaunang mundo ng martial arts ay ilan lamang sa mga matatandang halimaw. Ang karakter ni Ding Feng. Kalimutan mo na, matagal na akong hindi nakakabalik sa Wudang Mountain. Hindi ko inaasahan na ang aking marangal na Wudang Taoism ay napakarumi na ni Qing Zuzi, at tinuruan ka ng isang grupo ng mga karapat-dapat na mga junior. Walang pakialam na tiningnan ni Daoist Yushu si Tian Beihei. Daoist Tianhong, ang mapang-aral na tono ay nagpayo ko sa lahat sa Wudang faction. Old ancestor, nagkasala kami. Yumuko si Daoist Chanbei at sinabi. Kalimutan mo na, hindi ako nagkamali ng malaki, at hindi kita sisihin. Mula ngayon, lahat ng nasa Wudang faction ay aalis dito. Iwinagayway ni Daoist Yushu ang kanyang whisk, at ang kanyang mga salita ay agad na nagulat sa lahat, na nagpapaalis sa Wudang faction dito, susuko ba ang Wudang faction sa banal na hayop? Pero, hindi nag-atubili si Daoist Chanbei at ang iba pa sa mga salita ni Daoist Priest Yushu, at lahat ay umatras sa gilid. Dahil sinabi na ng mga ninuno, natural na hindi na sila pwedeng magpatuloy, at kahit na dumating ang oras, sisisihin ng tunay na master, may suporta rin sila ng mga ninuno. Nakikita ito, nagkislap ang mga mata ng lahat ng partido, at maganda para sa kanila na umatras ang Wudang faction. At least, nawala ang isang malakas na kakompetensya para sa banal na hayop. Haha, bata, masaya ka bang makita ang iyong ninuno? Sa oras na ito, ngumisi ang magulo na matandang lalaki kay Yehan na may hawak na pitchel. May pakiramdam ng kaluwagan sa kanyang ngiti. Matapos siyang umalis ng ilang araw, mabuti na lang, nagpatibay si Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, matanda, mukhang hindi tumpak ang iyong panghuhula. Kalokohan, hindi pa ako nagkakamali kailanman. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang dalhin ito sa pagkakataong ito. Matapos magsalita, tumalikod ang magulo na matandang lalaki, at isang pares ng matatandang mata ang nakatingin ng mabuti sa kanya mula nang lumitaw siya dito. Sinabi ni Wang Fokishan ng may bahagyang ngiti, kapatid, hindi pa tayo nagkikita ng mga dekada. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng napakaraming taon, hindi pa rin nagbabago ang iyong walang tigil na pagkatao. Gusto mo ang lahat ng magaganda. Lumaban ka para makuha ito. Ano, kapatid? Maaaring siya ba ay? Nang marinig ang pagtawag ng magulo na matandang lalaki kay Wang Fokishan ng ganito, nag-iba ang mga ekspresyon ng lahat. May isang kakaibang tao lang sa mundong ito na maaaring tumawag kay Wang Fokishan na nakatatandang kapatid. Magulong Daoist, Xiao Qingtian. Parehong nag-aral si Wang Fokishan at si Xiao Qingtian kay Zhang Mashan, isang celestial master noong panahon ng Republika ng China. Naging nakatatandang disipulo si Wang Fokishan, at naging nakababatang disipulo si Xiao Qingshan. Sa sandaling ito, kahit na nagbago ang mga tingin ni Ji Quanren at si Tu Zhenchen, tinatawag na matandang Diyos si Wang Fokishan, pero si Xiao Qingtian ay isang kakaibang tao pa rin na tinawag na Master ng Pulang Higanti noong panahong iyon. Hindi mabilang, walang mga aksidente, kapag ang dakilang tao na iyon ay dapat pumunta sa Beijing at kapag dapat niyang ayusin ang bansa, lahat sila ay humingi ng payo sa kanya. Isa-isa nilang tiningnan ang magulo na matandang lalaki, nakakagulat na ang pagdating ni Wang Fokishan ngayon, at pagkatapos ay lumitaw si baliw na Ji, at ngayon ay lumitaw na ang Daoist Master Yushu at ang kakaibang tao na si Xiao Qingtian, na mga nangungunang figure sa sinaunang mundo ng martial arts. Nakababatang kapatid, napakaraming taon na ang lumipas, hindi ko naisip na buhay ka pa. Akala ko naging isang tumpok ka na ng buto at sumunod ka na kay Master at sa kanyang matandang lalaki. Malamig na tiningnan ni Wang Fokishan ang magulo na matandang lalaki, at humarap kay Ji He, na hindi nagbabago ng mukha na parang baliw, naging emosyonal sa sandaling ito. Walang nakakaalam sa kanyang nakababatang kapatid kaysa sa kanya. Siya ay isang henyo ng langit. Kung ilalagay ito sa sinaunang panahon, tiyak na magiging katulad ito ni Yu Boye at Zhong Ziki. Mga salamangkero. Master, nararapat ba sa iyo na sabihin ang dalawang salitang ito? Ibiniti ng magulo na matandang lalaki ang kanyang garapon ng alak sa kanyang baywang, walang ekspresyon. Nakababatang kapatid, narito ka ba ngayon upang talakayin ang isyu ng master sa akin, tama ba? Tumingin si Wang Fo palayo sa magulo na matandang lalaki, sumulyap kay Yehan, at nagpatuloy, Mali, ikaw ang tumutulong sa batang ito sa likod ng mga eksena, nakababatang kapatid.
Nang marinig ito, nabigla ang mga mata ng lahat na nakarinig sa lugar na ito, ang kakaibang tao na si Xiao Qingshan ay tumutulong kay Ye Han. Nagparamdam ito sa kanila ng katawa-tawa, paano hahayaan ni Ye Han na tulungan siya ng kakaibang si Xiao Qingshan. Sinabi ng magulo na matandang lalaki, tinulungan mo si Nolan Mietian sa Hilaga, bakit hindi ko naman matulungan si Ye Han sa Timog bilang isang nakababatang kapatid? Mukhang determinado kang pahirapan ako bilang isang nakatatandang kapatid. Matapos marinig ang mga salita ng magulo na matandang lalaki, ganap nang naging malamig ang mga mata ni Wang Fokishan. Noong panahong iyon, kailangan naming ayusin ang bagay sa master at sa kanyang matandang lalaki. Walang pakialam na sinabi ng magulo na matandang lalaki. Napakaganda, mukhang ikaw at ang aking nakatatandang kapatid ay maglalaban dito ngayon. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Hindi kita nakita ng mga dekada. Hayaan mo akong, isang nakababatang kapatid, makita kung gaano nakalayo ang pag-unlad ng pambihirang kungfu ng aking nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng lahat, lumabas ang magulo na matandang lalaki, at isang mahiwaga at mahiwagang aura ang dahan-daang nagmula sa kanyang katawan, na nagpapapakiramdam sa mga tao na parang nasa isang walang laman na espasyo, na parang may malawak na espasyo sa paligid nila. Lumabas din si Wang Fokishan, malamig at matalas ang kanyang mga mata, mayroon din siyang ganitong uri ng mahiwagang aura na lumalabas, pareho silang magkapatid at magkaaway, at may mga sama ng loob at mga sama ng loob na hindi alam ng mga tagalabas. Nakikita ang magulo na matandang lalaki at si Wang Fokishan na naghaharap sa isa't isa, sa sandaling ito, handa nang gumalaw ang lahat ng puwersa. Ang kanilang target ay si Ye Han, ang banal na hayop. Kahit na si Ye Han ay binabantayan ni Baliw na Ji at Xiao Qingtian, hindi nila maitataboy ang mga pagnanasa ng kanilang mga puso. Kailangang patayin si Ye Han, banal na hayop, tiyak na mananalo sila. Isang mahiwagang aura ang bumalot sa mundo. Lumabas ng magkahiwalay ang magulong matandang Daoist at si Wang Fokishan, tiningnan ng isa't isa ng walang pakialam na mga mata. Sa paligid nila, nagsimula ring gumalaw ang mga eksperto mula sa sinaunang sekta ng martial arts at ang mundo sa ilalim ng lupa, lumabas ng isa-isa. Ano kaya kung mayroon si Ye Han na sina Xiao Qingshan at Ji Quanren, gusto pa rin nilang umatake? Huiji, lumabas ka at lumaban. Kabanata 574. Isang napakalakas na aura ang kumakalat mula sa katawan ni Huang Wanjin, at napili na niya ang kanyang kalaban, ang kilalang monghe na si Huiji ng Shaolin Temple. Amitabha, Huang Benefactor, wala nang problema kung may digmaan. Naglakad si Huiji patungo kay Huang Wanjin na may hawak na Zen stick sa kanyang kamay, ang kanilang mga katawan ay parang dalawang bagzo ng hangin na nagwawalis sa lupa, at nagsimula silang makipaglaban sa isang bukas na lugar. Swordmaster, makikipagkita ako sa iyo sandali. Kumislap ang matandang katawan ni Chen Taigong, at lumipat na siya patungo sa pangalawang pinuno ng Wuyu Sword School. Pagkatapos, hinawakan ng Gu Master Great Elder si Master Shikong at si Mr. Gong Yang naman ang pinuno ng Qingcheng Sword Sect. Isa-isa, nagsilabasan ang mga master, naghahanap ng kanilang mga kalaban. Kayong apat, iwanan nyo na sa akin. Hawak ng baliw ang Xuanyuan Sword, at ang kanyang makapangyarihang mga mata ay nakatitig kay Chu Xuanji, Siberian Tiger, Beiming Longbow at Northwest Wolf, isa laban sa apat, at ang apat na ito ang pinakamabangis na mga tao sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa, pero wala namang pakialam ang baliw. Takot, kahit na ang pagharap sa apat na taong ito ay katumbas ng pagharap kay Wang Fokishan. Pumatay 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 pumatay. Nakapalibot sa mundo, ang mga sigaw ng pagpatay na kinatakutan ng mundo ay kumalat sa kawalan. Sa pamumuno ng apat na mahusay na Dragon Generals, ang Qianlong Wei ay nagpaputok sa kaaway na parang mga umuusok na itim na ulap sa ganitong paraan. Ang labanan ngayon ay buhay o kamatayan, at ang mga nasa mahina na posisyon ay kailangang magbigay ng lahat ng makakaya. Huho! Isang dagandong na parang hari ng hayop ang lumabas sa kawalan ng langit, at ipinakita ng banal na hayop na White Tiger ang kanyang kapangyarihan, na nagpapapakiramdam sa mga tao ng walang hanggang presyon na bumababa, at pagkatapos, bumagsak ang maputi na figure, ang mapuputi at matatalas na kuko ay palm unit sa kawalan, umuungal patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang karamihan ng sinaunang sekta ng martial arts. Sa sandaling ito, sa mundong ito, nagsimula na ang digmaan. Mga sundalo laban sa mga sundalo, mga general laban sa mga general, ang nakakatakot na pagbangga ay parang kulog na nagpapasobrang nakakatakot sa aura sa bahaging ito ng langit at lupa. Hawak ni Ye Han ang Longquan Sword, nakapalibot sa sword energy, ang nakakatakot na espada ay naglalagas sa mga master ng sinaunang paaralan ng martial arts, ang mga hindi kasing galing niya,
kahit na ang mga master ng sinaunang martial arts na kapantay niya ay hindi mapipigilan ang kanyang pag-atake ng espada sa kaaway. Sa sandaling ito, ipinakita ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ng pagpatay sa parehong kaharian na parang aso. Kakasimula pa lang ng malaking labanan, at nabasa na ng dugo ang lupa. Ang lahat ng uri ng pagbangga ay umalangaw-ngaw sa paligid, at ang mga figure ay nagbagsakan ng isa-isa, kasama na ang mga kaaway at ang ating mga kasamahan. Yehan, mamatay ka. Bigla, dalawang figure ang sumugod kay Yehan na nakikipaglaban. Ang dalawa sa kanila ay parang dalawang kidlat, at si Yehan ay nabalot ng isang nakakatakot na aura. Ang dalawang mahusay na general sa ilalim ng Siberian Tiger, sina Bei Qiufeng at Ghost Servant, ay dalawang master. Nakikita ito, kumislap ang isang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, umindayog ang Longquan Sword ng isang nakasisilaw na sword energy, at sinalubong niya ito ng walang takot. Boom! Nang magbanggaan ang tatlo sa unang pagkakataon, ang mga bilog ng hindi nakikitang lakas ay nagwawalis sa paligid. Umatras ang tatlong figure, namumula ang kanilang mga mukha. Kahit na mas mataas ang kaharian ni Bei Qiufeng kaysa kay Yehan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mahina sa kanya. Tungkol naman sa Ghost Servant, kahit na nasa parehong kaharian siya kay Yehan, malayo ang kanyang lakas. Pumatay. Isang mahinang ungol ang nagmula sa bibig ni Bei Qiufeng, at isang napakamalupit na tingin ang kumislap sa kanyang mukha. Halos mawala ang kanyang buhay sa Zhejiang Province. Paano niya malulunok ang masamang hangin na ito nang hindi pinapatay si Yehan? Ang pagbaril, parang bugzo ng hangin, parang kidlat, agad na lumitaw sa harap ni Yehan. Laugh! Isang sinag ng liwanag ng espada, parang multo, malupit na tumusok, kakaiba at hindi mahuhulaan, parang sibat na sumisira sa mundo, tumutusok sa kawalan, at sumasabog ng isang nakasisilaw na liwanag ng espada sa harap ni Bei Qiufeng at Ghost Servant, na parang ililibing ang dalawa sa loob nito, walang katapusang kapangyarihan. Matapos ang galaw na ito, nag-cross ang tatlo sa isa't isa, bawat isa ay may matalim na sugat sa espada kina Bei Qiufeng at Ghost Servant, at pinilit ding tiniis ni Yehan ang dalawang suntok na mas nagparamdam sa kanyang mukha na namumula. Dalawa laban sa isang estado ng pantay na lakas. Ang buhay niya ay akin. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran ni Yehan, at pagkatapos, naglakad-lakad si Merong Heto, na may hawak na Overlord Spear, at ang nakakatakot na puwersa ay lumipat patungo kay Yehan. Ang nakakaapi na panggigipit ay sumabog sa nakaraan. Kabanata 575. At ako, sira ang aking Chansen Society, kung hindi ko siya papatayin, hindi susuko si Wu Chansen. Lumitaw din si Wu Chansen sa oras na ito na may mabangis na mukha. Hindi pa siya nagpapakita kamakailan, naghahanap lang ng pagkakataon upang patayin si Yehan, at ngayon, dumating na ang pagkakataon, sa ilalim ng pagkubkob ng lahat ng mga master, magkakaroon pa ba ng paraan si Yehan para makalabas? Patayin siya, paano ko mawawala ang aking sakit? Pero, ang nagpulalo pa sa mukha ni Yehan ay ang pagsali rin ni Batwoko, ang number 1 general sa Hilaga, sa oras na ito. Walang saan man. Sina Merong Heto, Wu Chansen, Batwoko, Bei Qiufeng at Ghost Servant, ang 5 master ang pumipigil sa kanila. Nakamamatay ang aura, at naramdaman ni Yehan na maging ang paghinga ay naging mahirap. Hindi maganda. Nakikita ito, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Hengtian at ng iba pa, at sumugod sila kay Yehan. Paano kaya matatalo ni Yehan ang 5 master na ito ng mag-isa? Pero, nang gustong sumugod ni na Zhao Hengtian at ng iba pa para tulungan si Yehan, mahigpit silang hinawakan ng kanilang mga kalaban kaya hindi nila matutulungan si Yehan. Zhao Hengtian, sa tingin ko dapat kang manatili dito ng tapat, ayusin na natin ang score. Isang matanda ng Xingyi sect ang humabol at umatake kay Zhao Hengtian, at sa ilang iba pang lugar, sina Leng Wufei at ang magkapatid na Chen, Shaben, Sun Bumi, Zhou Lai at ang iba pa ay lahat ay mahigpit na nakikipag-agawan sa kanilang mga kalaban at hindi makatakas. Protektahan si Young Master Ye. Napansin din ito ng Chan Lungwei sa labanan. Ang nakakatakot na masamang espiritu ay tumama sa langit, at isa-isang figure ang mabilis na tumakbo patungo sa posisyon ni Yehan, inaatake ang mga umaawat na lumitaw sa harap nila ng walang takot sa kamatayan. Sa pamumuno ng general, nilalapitan ng Chan Lungwei si Yehan sa pamamagitan ng pagpatay ng 1,000 kaaway at pagkasira ng 800. Si Yehan ang paniniwala sa kanilang mga puso, ang Diyos sa kanilang mga puso, kung ang paniniwala ay mamamatay, wala na silang kahulugan ng pag-iral. Patayin siya. Nakikita ang mga kampo sa paligid na gustong sumugod para tulungan si Yehan, si Merong Heto ang unang sumugod kay Yehan.
Ang Overlord Spear sa kanyang kamay ay naging kidlat at nagpaputok sa isang nakakatakot na bilis. Matalim na nanigas ang mga mata ni Yehan. Si Fang, Batoko, Wu Chanzen, Wei Qufeng at Ghost Servant, ang apat na master na ito ay umatake rin kay Yehan matapos gumalaw si Merong Heto. Kung ang lima sa kanila ay magkakaisa, tiyak na mamamatay si Yehan. Sa pusod ng pinagsamang pag-atake ng limang master, mahigpit na nanigas ang mga mata ni Yehan. Ang amoy ng pagkawasak na kumakalat sa hangin ay nagparamdam kay Yehan na kumapaway sa kanya si Lord Hades, at papalapit ng papalapit sa kanya ang kamatayan, malapit. Pero, mas kritikal ito, mas kalmado ang hitsura ni Yehan. Pinalabas ang udang body technique Leon Zhang, ang mga multo ay lumitaw ng isa-isa sa kawalan, at ang Overlord Spear sa kamay ni Merong Heto ay direktang tumusok sa isang anino. Sa hampas na ito, may nakakabinging pagsabog sa hangin. Ang ganitong uri ng walang awa na enerhiya ay nagwawalis, at ang katawan ni Yehan ay agad na tinamaan ng puwersang ito, at isang bangkos ng dugo ang sumabog. Yehan, mamatay ka na. Sa kritikal na sandaling ito, ang Huang Quan, ang Tyrant Soldier sa mga kamay ni Wu Chanzen, ay bumagsak mula sa tuktok ng ulo ni Yehan na parang puwersa upang hatiin ang Huashan Mountain. Kung ang kutsilyong ito ay babagsak sa katawan ni Yehan, tiyak na hahatiin siya nito sa dalawa. Kalmado ang mga mata ni Yehan, at ang Longquan sword sa kanyang kamay ay umakyat para salubungin ito. Malakas na nagbanggaan ang dalawang armas, at ang tunog ng pagbangga ng ginto at bakal ay nagparamdam sa mga tao na halos mabingi ang kanilang mga tainga. Umatras ang mga katawan ni Yehan at Wu Chanzen sa kawalan. Pero, hindi pa tapos ang krisis na pag-aari ni Yehan. Sa oras na ito, ang mga pag-atake ni Batoko, Bei Qufeng, at Ghost Servant ay dumating na sa likuran ni Yehan. Sa ganitong mga kalagayan, wala man lang pagkakataon si Yehan na umiwas. Bang bang bang! Tatlong pag-atake, dalawang suntok at isang sipa, lahat ay malupit na tumama sa likod ni Yehan. Matapos tamaan ng mga pag-atake ng tatlong taong ito, naramdaman ni Yehan na parang tinamaan ang kanyang katawan ng isang tren ng mga truck. Ang lahat ng mga laman loob sa katawan ay lumipat, paulit-ulit na sumabog ang dugo mula sa bibig, at ang katawan ay bumagsak sa lupa na parang saranggola na may sirang tali. Napakalubha ng pinsala ni Yehan sa pagharap sa mga pag-atake ng limang master. Nararapat lang na mamatay ka dahil pinayagan kitang mabuhay ng napakatagal. Tinitingnan si Yehan na nakaluhod sa lupa, naglakad-lakad si Merong Heto sa kawalan, mapagmataas at walang pakialam ang kanyang mga mata, ang layunin na pumatay ay walang habas, siya ay kasing nakakatakot ng isang Diyos ng digmaan na may hawak na Overlord Spear. Sumasabog ang Overlord Spear mula sa langit, bumaba si Merong Heto mula sa langit, at ang World Destroyer Spear ay lubos na papatay kay Yehan. Ang apoy ng buhay, lumabas. Nakikita ang Overlord Spear na papalapit sa kanya, sumigaw si Yehan sa kanyang puso, at pagkatapos, ang nakakatakot na apoy ay agad na kumalat sa buong katawan ni Yehan, na ginagawa siyang isang taong nasusunog. Ang nag-aapoy na sibat ay nabuo mula sa kamay ni Yehan, parang isang tunay na sibat, at binomba ang Overlord Spear sa kamay ni Merong Heto. Ang pagbangga ng nag-aapoy na sibat at ang Overlord Spear, sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Wu Chanzen at ng apat pa, nang ang apoy ay dumampi sa Overlord Spear, ito ay sumirit at kumalat hanggang sa dulo, na parang gusto nitong matuno ang Overlord Spear at si Merong Heto sa lugar na ito. Ang mundo ay pareho. Kabanata 576. Nakita ito, sumigaw si Merong Heto ng malamig, umalis ka. Pagkatapos, malupit na tumama ang Overlord Spear sa katawan ni Yehan, at mabilis siyang umatras. Matapos makita ang kapangyarihan ng mga apoy ni Yehan, natural na hindi na siya nang ahas na makipag-head-to-head. Ang ganitong uri ng apoy ay maaaring pumatay sa kanya, buhay. Muling binaril ni Merong Heto, si Yehan, na sugatan na, ay mas lumala pa. Ang pagbaril ni Merong Heto ay nagparamdam kay Yehan na parang nabasag ang kanyang sternum, at hindi kayang tiisin ang sakit. Magandang pagkakataon. Si Wu Chanzen, na matagal nang nakatitig kay Yehan matapos makita na nasugatan ulit si Yehan, ay biglang sumugod ng marahas, lumitaw sa harap ni Yehan na parang kidlat, at iwinawasiwas ang Tyrant Huang Quan sa kanyang kamay, upang putulin ang ulo ni Yehan. Wu Chanzen, ikaw ba ang bahala? Tinitingnan si Wu Chanzen na may hawak na kutsilyo, sa sandaling ito, kahit na si Yehan, na sugatan na, ay hindi nakaramdam ng takot. Lumipat siya sa labas ng sakop ng pag-atake ni Wu Chanzen na parang bilis ng liwanag, at biglang lumitaw sa tuktok ng ulo ni Wu Chanzen. Ang mga apoy ay parang talon na bumabagsak mula sa langit, bumabagsak, sinusubukang sunugin at sirain ang lahat.
Nanigas ang mga mata ni Wu Chanzhen para sa isang hampas, at bago pa siya makapagpatuloy ng pangalawang hampas, naramdaman niya ang nakakatakot na apoy na bumabagsak mula sa itaas ng kanyang ulo. Naisip niya sa kanyang puso na hindi maganda, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Agad, ang mga apoy ay bumagsak sa lupa. Sa lupa, isang malaking hukay na may diametro na 2 metro ang sumabog. Kahit na ang matigas na mga bato sa lupa ay hindi makayanan ang nakakatakot na temperatura, at naging pulbos ng isa-isa, lumilipad sa hangin. Napakatakot na apoy. Ang batang ito ay talagang pambihira. Nakakita ng kayamanan si Old Man Xiao. Hindi gumalaw si Dawis Tiusho, pero patuloy na nakatingin kay Yehan. Ang binatang ito ay natitirang pareho sa lakas at sa karakter. Isang ordinaryong tao na nahaharap sa pagkubkob ng 5 master ng mag-isa, kahit na may mga panganib sa lahat ng dako, isa-isa niya itong nalampasan. Noong una, tinawag si Daoist Master Yusho ng isang magulo na matandang Daoist para tumulong, pero ngayon ay sangkot na ang lahat ng sinaunang sekta ng martial arts. Kung makikialam siya, gagawin niyang mga kaaway ang wudang at ang ibang mga sekta. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi madaling gawin. Maaari niyang gawin ang wudang napakahusay na para umalis ang pay sa pagtatalong ito. Tinitigan ni Dawis Yusho ang buong battlefield mula sa malayo. Ang magulo na matandang Daoist at si Wang Fokishan ay naghaharap sa isa't isa gamit ang kakaibang mga teknik. Ang kanilang mga galaw ay walang katapusang mahiwaga at naglalaman ng isang uri ng mahiwagang lasa. Ang bawat galaw na kanilang inililipat ay isang uri ng porma sayon. O teknik sa pag-atake, ang ganitong uri ng pag-atake ay mukhang kalmado, pero mapanganib ito. Kung hindi ka mag-iingat, mahuhuli ka sa porma sayon at mahuhulog sa isang nakamamatay na sitwasyon. Ang labanan sa pagitan ng baliw at ng Siberian Tigers ang pinakamalaking labanan. Ang Xuanyuan Sword ay walang kapantay sa katas, at walang katapusan ang lakas sa pakikipaglaban ng baliw. Gamit ang 1 laban sa 4, nagawa niyang bahagyang pigilan ang 4 na Siberian Tigers. Ang buong battlefield ay puno ng paggalaw, at ang mga resulta ay medyo trahedya. May mga namatay sa sinaunang sekta ng martial arts, gayon din sa Gu Clan at sa Corpse Clan, at gayon din sa Chanlungwei. May mga tahimik na bangkay na nakahiga na sa lupa ng vilya, nakasisilaw ang dugo ay halos tinatakan ng buong vilya na pula. Sa huli, ang mga mata ni Dawis Tiusho ay bumagsak sa banal na hayop na White Tiger. Ang kapangyarihan nito ay hindi rin pantao. Ang malaking katawan nito ay nagwawala sa sinaunang sekta ng martial arts. Ang mapuputi nitong buhok at matatalas na kuko ay tinatakan ng dugo at namatay. Ang bilang ng mga tao sa kanyang mga kamay ay umabot na sa isang nakakatakot na 30 katao. Pero, sa pagharap sa mga pag-atake mula sa mga master ng sinaunang sekta ng martial arts, ang mga sugat ay lumitaw sa katawan ng banal na hayop na White Tiger. Kung hindi dahil sa takot na mapatay ito, matagal na itong pinatay ng mga pangunahing sekta. Siyempre, ang lakas ng banal na hayop na White Tiger ay hindi pa nakabalik sa kanyang pinakamataas na estado, kung hindi nabanggitin ang grupo ng mga tao mula sa Gu Sect, kahit na ang isang malakas na tao na si Wang Fokishan ay wala sa harap nito. Ang Natal Fire ni Yehan ay hindi umatake kay Wu Chanzhen, at halos makaiwas siya. Pero, nang gustong habulin at patayin ni Yehan si Merong Heto, 4 pang master ang lumapit sa kanya. Isang serye ng mga layunin na pumatay ang mahigpit na nakakulong sa kanya. Ang nakakatakot na Overlord Spear at mga mabangis na kamao ay malupit na sumugod sa lahat ng direksyon ng mundo. Pinigilan ni Yehan ang kanyang pigire. Sugatan na siya at wala siyang paraan para umatras. Kaya lang niyang harapin ang mga paghihirap. Lumabas, malakas na umindayog si Yehan, at ang nakakatakot na apoy ay agad na kumalat sa paligid. Ang nakakatakot na temperatura ay parang kayang sunugin ang kawalan. Sa pagharap sa mga pag-atake ng 4 na taong ito, ang galaw ni Yehan ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ngayon, at ang apoy ng kanyang buhay ay mabilis na kumalat patungo sa paligid. Ngayon, ang lugar na kinaroroonan ni Yehan ay naging isang maliit na dagat ng mga apoy, at siya ay nasa gitna ng dagat na ito ng mga apoy, parang isang volcan na kumokontrol sa mga apoy. Nakapalibot sa 4 na master, sina Merong Heto, Batwoko, BQ Feng, at Ghost Servant, ang kanilang mga mata ay nanigas nang makita nila ang dagat ng mga apoy na naglalabas ng nakakatakot na temperatura. Sa paulit-ulit na pag-atake ng kanilang 5 master, mayroon pa ring ganitong malakas na lakas sa pakikipaglaban si Yehan, na talagang hindi kapanipaniwala. Pero, mas lumalakas ang pag-uugali ni Yehan, mas determinado ang 5 master ni Merong Heto na alisin siya. Kung si Yehan ay hindi maalis ngayon, kung sila ay lalapit sa kanya sa hinaharap, tiyak na isang araw ng sakuna para sa kanila.
Ang mga pag-atake ay bumaha sa langit at tinakpan ang lupa, at ang mapanirang kapangyarihan ay nagwawalis sa mundo. Sa huli, lahat sila ay umatake sa dagat ng mga apoy, at umatake sa mga tao sa dagat ng mga apoy. Isang nakakatakot na bug zone ng hangin ang dumaan, tulad ng pinakamarahas na malakas na hangin sa mundo. Kahit na ang natal fire na kinokontrol ni Yehan ay hindi makayanan ang pag-atake na ito, na parang nakaranas ng baha, lahat sila ay naapula. Rumble. Nang bumagsak ang nakakatakot na pag-atake, isang nakakatakot na pagsabog ang naganap sa dagat ng mga apoy, at ang mga apoy ay lumipad sa buong langit, na umaakit sa atensyon ng maraming tao. Sa sandaling ito, isang figure ang lumipad mula rito, at malupit na bumagsak sa lupa, ang kanyang mga damit ay napunit, at ang mga nakakagulat na sugat ay lumitaw mula sa kanyang katawan. At ang taong ito, syempre, ay si Yehan, na agad na tinamaan ng apat na master ni Merong Heto, Batwoko, Beikyufeng, at Ghost Servant ng sabay-sabay. Maswerteng hindi namatay si Yehan. Sugatan, sa sandaling ito, wala man lang lakas si Yehan para tumayo, mukhang nabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Naubos ng hampas kanina ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, pero hindi pa rin niya mapigilan ang malakas na pag-atake ni Merong Heto at ng iba pa. Isang nasusunog na pakiramdam ang nagmula sa loob ng kanyang katawan, kumalat sa buong kanyang katawan. Ang apoy ng kanyang buhay na tahimik na matagal na ay parang nagwawala sa kanyang katawan. Napaka-maniac nito na saysubog ang katawan ni Yehan. Ang pakiramdam na ito ay nagpapamalabo ng kamalayan ni Yehan. Wala pang sandali na naramdaman ni Yehan na napakalapit na niya sa kamatayan. Kahit na noong hinarap niya ang tiyak na hampas ni Merong Heto noon, hindi naramdaman ni Yehan ang ganito. Ngayon, ginawa na niya ang kanyang makakaya. Tinitingnan si Yehan na hindi na kayang lumaban, may malamig na layunin na pumatay sa mga mukha ni Merong Heto at ng iba pa. Ang kinatatakutang batang ito ay sa wakas ay mamamatay sa kanilang mga kamay. Gago! Kabanata 577. Sumulyap ang baliw, at nang makita ang eksena. Kumislap ang isang nakakagulat na layunin na pumatay sa kanyang makapangyarihang mga mata, ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay ay sumasabog ng isang nakakagulat na liwanag ng espada, at ang umuusok na sword energy ay parang isang madilim na ulap na tumatakip sa mundo. Ang sword energy ay patayo at paalang, upang umatake at pumatay sa quartet. Ang Siberian Tiger, ang apat na master, ay dapat na mapugutan ng ulo sa ilalim ng Xuanyuan sword. Hawakan siya, huwag mong hayaang magkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang batang iyon. Malamig na umungol ang Siberian Tiger, sumasabog gamit ang kanyang malalaking kamao, at sumulong ng walang pag-aalinlangan. Sa ibang direksyon, sina Chu Xuanji, Beiming Longbo, at Northwest Wolf ay nababaliw na rin. Kahit na ang apat sa kanila ay medyo nag-aatubili pa ring harapin ang baliw ng sama-sama, walang problema sa paghawak sa baliw. Ang mga taong nakakita sa eksena na ito ay hindi lamang mga baliw, sina Zhao Hengtian, Leng Wufei, Xia Ben at Chen Longwei na patuloy na pinapanood ang sitwasyon ni Yehan. Lahat sila ay nagsisikap na patayin si Yehan, kahit na ang puwersang hamarang sa harap ay napakamalakas, pero kahit na nasugatan siya, kailangan pa rin nilang tulungan si Yehan. Malapit, malapit. Ang pagkauhaw sa dugo at kabaliwan ng Chen Longwei ay maituturing na baligtad dahil papalapit sila kay Yehan sa isang paraang nagpapakamatay. Ang binatang iyon ang paniniwala sa kanilang mga puso. Para sa paniniwala, maaari nilang ibigay ang kanilang buhay. Ilan, ipaalam mo sa akin ang tungkol sa kanyang buhay. Muling lumitaw si Wu Chanzen na may hawak na Tyrant Wang Quan, at sumasabog sa langit. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay parang liwanag na sumisira sa mundo. Maraming mga mata ang nahulog sa kutsilyong ito, dahil sa kutsilyong ito, malapit nang mamatay si Yehan, at ang unang araw ay mawawala rin, at ang natitira sa mundo ay isang alamat na lamang. Kahit na ang larong ito ay isang patay na laro, mayroon pa ring kaunting pag-asa. Ang pag-asa ng Ziwei-shing ay muling isisilang sa abo. Kalmado ang mga mata ng magulo na matandang lalaki, kahit na si Yehan ay nahaharap sa nakamamatay na sitwasyon sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay hindi masyadong nagbabago, nakita na niya ang hindi mabilang na mga lihim sa kanyang buhay, at hindi pa ito nagkakamali. Puff! Sa oras na ito, bumagsak ang kutsilyo ni Wu Chanzen, at nang malapit na niyang patayin si Yehan sa ilalim ng kutsilyo, isang figure ang lumipad patungo sa kanya, na bumangga sa nakakatakot na liwanag ng kutsilyo na parang hindi natatakot sa kamatayan. Hinarang niya ang kutsilyo para kay Yehan. At ibinigay din niya ang kanyang buhay para dito, at pinugutan ng ulo ni Wu Chanzen. Ang taong ito ay isang kapatid ng Chen Longwei. Hinarang niya ang kutsilyo ni Wu Chanzen gamit ang kanyang katawan at nakahanap ng paraan para makalabas si Yehan. Young Master Ye,
Kung may susunod na buhay, sasamahan kita ulit. Nakikita ang eksena, si Yehan, na wala ng malay, ay namumula ang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan. Ang mga nakakatakot na bloodshot ay kumalat sa kanyang mga mata na parang mga bitek sa lupa. Damn it, nakikita ito, nanlamig ang mga mata ni Wo Chanson, at patuloy niyang pinatay si Yehan. Hindi rin idol sina Merong Heto at ang iba pa. Hindi sila kayang patayin ni Wo Chanson, kaya sabay-sabay silang pumunta. Young Master Ye, sasamahan kita sa susunod na buhay. Nakikita ang 5 master na sunod-sunod na umaatake kay Yehan. Sa sandaling ito, ilang Heavenly Dragon Guards na nakalusot na sa hadlang ang sumigaw ng pagtawa. Sa buhay na ito, hindi na sila makakalaban ng magkasama sa paniniwala sa kanilang mga puso, kaya, umaasa lang sila sa susunod na buhay. Puff 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 puff. Isa-isang mga figure ang tumalon na parang mga gamo-gamo sa apoy, hiniharang ang mga pag-atake ng 5 master gamit ang isang pader ng tao. Hindi nila kayang talunin ang 5 master, kaya lang nila kayang labanan gamit ang kanilang sariling katawan. Sa ganitong paraan lang makakaligtas si Yehan. Pumatay pumatay pumatay. Sa sandaling ito, naiinggit si Zhao Hengtian, naiinggit si Leng Wufei, Tanga ay naiinggit, lahat ng nasa Chanlong Wei ay naiinggit, isang uri ng determinasyon ang sumakop sa kanilang mga isipan. Sa sandaling ito, gusto lang nilang patayin ang lahat sa harap nila. Nakikita ang grupong iyon ng mga master na sunod-sunod na sumusugod na parang mga gamo-gamo sa apoy, nagalaw ang lahat sa mundo. Ano ang alindog ng namamatay na henyo? Upang gawin ang grupong ito ng mga tao na handang mamatay, handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya, para lang makaligtas siya sa krisis na ito. Mga kapatid, hintayin niyo ako. Hindi natin maibabahagi ang kayamanan at karangalan sa buhay na ito. Kung walang susunod na buhay, sasamahan ko kayo sa daan patungo sa Huangquan. Tinitingnan ng 7 o 8 bangkay na nakahiga sa paligid niya, si Yehan, na palaging malakas at hindi umiiyak, ay unang nagsabi. Umiyak ako sa unang pagkakataon. Ang mga luhang iyon ay may dugo. Ang pagsulong ng Chanlong Wei, mga gamo-gamo sa apoy, ay nagpagalaw sa lahat na nakakita sa eksena na ito. Anong uri ng alindog ang taglay ng binatang iyon? Doon lang kaya handang mamatay ang mga taong ito para sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga kapatid na Chen, Zhao Hengtian, Leng Wufei, Xia Ben, Sun Bumi, Zhou Lai, at ang 4 na Heavenly Dragon Generals na namumula na ang mga mata ay sumusugod patungo sa kanila sa isang paraan na parang nagpapalit ng mga sugat, handang mamatay para kay Yehan. Ngayon sila ay mga kapatid na nakipaglaban ng magkasama sa kanila. Sa nakalipas na kalahating taon sa mundo sa ilalim ng lupa, sila ay mga kapatid na nagsasandalan sa isa't isa, at sila rin ay mga miyembro ng pamilya na parang magkakapatid. Pero sa sandaling ito, ang kanilang mga kapatid at ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay patay na, at isa-isa silang nahulog sa isang pool ng dugo, nang walang tunog. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay patuloy na pumatay ng mga tao upang iligtas si Yehan. Kabanata 578. Hay! Isang buntong hininga ang nagmula sa bibig ni Taoist Yoshu. Hindi marami ang mga bagay sa mundong ito na kayang magpagalaw sa kanya, pero ngayon, ang kanyang pagpayag na mamatay para sa kanyang kapatid ay nagpagalaw sa kanya. Matapos mabuhay ng napakaraming taon, ganito hindi pa siya nakakakita ng ilang tao, pero ngayon, nakakita na siya ng isang grupo. Roar! Nang ang Chanlong Wei ay handang mamatay para kay Yehan. Umalis din ang banal na hayop na White Tiger sa karamihan sa oras na ito. At ang mga pakpak nitong kulay pula ng dugo ay malakas na umindayog, inaalog ang kawalan, at ang malaking katawan nito ay lumipad patungo sa posisyon ni Yehan Halina. Sa huli, itinaboy nito sina Merong Heto at ang iba pa gamit ang malaking katawan nito, bumagsak sa harap ni Yehan at umungal sa langit. Ang boses nito ay malungkot at nakakatakot, at may kislap sa mga mata nito na kasing laki ng mga kampana ng tanso. Ang mga patak ng tubig ay lumitaw. Ang banal na hayop ay may kaluluwa, hindi ito tanga. Si Yehan ay nakaranas ng ganitong sakuna dahil dito, ang kasakiman ng mga tao sa paligid niya dito, ang banal na hayop na White Tiger ay malinaw na nararamdaman. Maliit na lalaki, huwag kang umiyak. Kung ilalabas kita sa lugar na iyon, hindi kita ibibigay. Marami na ang namatay na aking kapatid. Kahit na mamatay tayo sa digmaan, hindi tayo pwedeng umiyak. Hinimas ni Yehan ang maliit na tigre gamit ang kanyang nakayukong ulo at nakangiting mga mata na puno ng luha. Sinabi niyang hindi siya pwedeng umiyak, pero umiyak siya. Isa-isang namatay ang mga kapatid para sa kanya, at ang kanilang mga buhay ay bumalik sa impyerno. Paano siya mananatiling walang pakialam? Hayop. Galit na umungol si Merong Heto. Kanina ay itinaboy siya ng maliit na tigre sa ere, na nagpawalang bisa sa kanyang pagkakataong patayin si Yehan.
Kaya ngayon, pumunta ulit siya rito gamit ang isang pagbaril. Ang pagbaril na ito ay direktang tumama sa katawan ng maliit na tigre. Si Merong Heto wala siyang ideya tungkol sa banal na hayop ngayon, kahit na nakuha niya ang banal na hayop, hindi niya ito mate atago, at ang pag-atake ay walang awa hanggang sa buto. May isang hiyaw na nagpagalit sa lahat. Merong Heto, gusto mo bang mamatay? Isa-isa nilang tiningnan si Merong Heto ng napakamalamig na mga mata. Pumunta sila para sa banal na hayop. Kung ang banal na hayop ay mamatay, hindi ba't ang lahat ng kanilang ginawa ay walang saysay? Naramdaman ng nagyayelong tingin na ipinroyekto mula sa paligid ng Dazon, malamig na umungol si Merong Heto. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yehan na may layunin na pumatay. Nang marinig ang mga hiyaw ng maliit na tigre, naramdaman niyang ang kanyang puso ay matinding nasaksak. Kung hinawakan niya ang maliit na tigre, hinahawakan niya ang kanyang kapatid. Umalis ka, huwag kang babalik, mas malayo ang pupuntahan mo, mas mabuti. Dahan-dahang tumayo si Yehan, nagsasandal sa isang kalooban, nakatitig kay Merong Heto at sa iba pa ng nagyayelong mga mata, itinaas niya ulit ang kanyang espada, namatay ang kapatid para sa kanyang buhay, hindi lang siya pwedeng mahulog ng ganito, hanggat kung may pagkakataon pa, dapat niyang patayin ang kanyang mga kaaway at maghayganti sa mga kapatid na handang mamatay para sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumigaw ang maliit na tigre ng malungkot at umiling sa isang paraang pantao. Umalis ka, kung hindi ka aalis, ang resulta ay ang aking kamatayan, at ikaw ay magiging isang bilanggo, umalis ka, umalis ka. Sipa ni Yehan ng buong lakas, itinaboy ang malaking katawan ng maliit na tigre. Sinisipa at lumipad sa ere. Roar! Ang tunog ng pagdadalamati ay umalingaw-ngaw pa rin sa ere, at tiningnan ng maliit na tigre ang binata na nakatayo sa lupa na may hawak na espada, ang katawan na iyon ay parang hindi kailanman yumuko, at isang puot na mararamdaman ng lahat ay pinakawalan mula rito. Sino ang napupuot? Siyempre hindi si Yehan. Muling nagnostalgia sa master na itinuring siyang kapatid, iniwagayway ng maliit na tigre ang dalawang pares ng pakpak nito at lumipad patungo sa kawalan sa malayo. Saan ka pupunta, pigilan ang banal na hayop, huwag mong hayaang makatakas siya. Nakikita ito, nagulat ang mga taong sakam sa maliit na tigre, at dali-daling hinabol ito. Sa loob ng libu-libong taon, sa wakas ay lumitaw ang banal na hayop ng minsan, paano nila hahayaang makatakas ito ng ganito? Haha, akin ang banal na hayop. Pero, sa sandaling ito, isang figure ang nakitang lumilipad patungo sa kawalan, at isang gintong liwanag ang sumirit mula sa kanyang kamay, na naging isang gintong lubad na 10 metro ang haba, na nakabalot sa maliit na tigre sa ere, ay nalilitaw ng gintong lubad na ito, at dahil sa lakas ng maliit na tigre, hindi ito makalaya, na mabangis na umuungal sa ere. Bastard, samahan mo ako, akin ka. Ang taong lumitaw gamit ang gintong lubad ay si Jiyo Kungji, na hindi pa nagpapakita ng kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang fairy rope gamit ang isang kamay, at hinayla ang maliit na tigre patungo sa malayo na parang nangunguna sa baka. Pareho. Ikaw na hamak na lalaki, nakakuha ka ng pinakamahusay sa iyong paglilibang. Matapos makita ang mga aksyon ni Jiyo Kungji, ang mga tao mula sa Guo sect ay natural na sumugod, ang banal na hayop, lahat sila ay gusto itong makuha. Itali ang fairy rope. Nakikita ang eksena, nanigas ang mga mata ni Daoist Priest Yusho, at lumipad din siya mula sa kawalan. Ang bundle na ito ng fairy ropes ay ang kanilang kayamanan ng Daoist, pero nawala na ito sa loob ng daan-daang taon. Ngayon na nakikita niya ito, natural na pupunta siya rito. Bawiin. Sa sandaling ito, ang buong villa ay nasa kumpletong kaguluhan, naglalaban at naghahabol. Kabanata 579. Pero, ang labanan na pag-aari ni Yehan ay kakasimula pa lang sa sandaling ito, at ang susunod na hakbang ay mamatay o mabuhay. Ngayon ko nakikita kung sino pa ang makakapag-ingat sa iyo. Tiningnan ni Merong Heto si Yehan at umungol, hindi patay si Yehan, hindi niya mailabas ang kanyang puot, at hindi siya mapakali, ganun din kay Wo Chanson, pareho nilang gustong makita na mamatay si Yehan, hindi rin umalis sina Bei Qiufeng at ang Ghost Servant at Batwoko, at ang kanilang misyon ay hindi pa tapos hanggang sa mapatay nila si Yehan. Merong Heto, kahit napatayin mo ako ngayon, hihintayin kita sa lugar ni Lord Yan. Hindi ko maibabalik ang aking paghihiganti sa buhay na ito, pero pupuntahan kita sa susunod na buhay. Kahit na pumunta ako sa impyerno, hindi ko kakalimutang uminom ng sopas ni Mengpo. Ang mga pulang mata ni Yehan ay isa-isang naglibot kina Merong Heto at sa iba pa, na parang gusto niyang yukit ang kanilang mga itsura sa kanyang isipan. Pinapadala ka namin sa impyerno ngayon.
Pagkatapos ng lahat, ang 5 ay naglakad patungo kay Yehan sa isang tahimik na pagkakaunawaan. Sa susunod na sandali, si Yehan ay nabalot ng isang nakakagulat na pag-atake. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapag-ingat kay Yehan. Ang nakakagulat na liwanag ng espada ay biglang kumislap sa pagitan ng langit at lupa. Ginamit ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas upang iwagayway ang espada sa huling pagkakataon. Kahit na mamatay siya sa digmaan. Ang nakakatakot na paghaharap ay parang isang bagyo, at ang mga pag-atake ng 5 master ay kasing lakas ng sirang kawayan. Winasak nito ang nakakagulat na liwanag ng espada ni Yehan na parang pagsabog, at sa huli, ang lahat ng pag-atake ng 5 taong ito ay bumagsak sa katawan ni Yehan. Winasak nito ang kanyang mga buto at winasak ang kanyang mga meridian. Mas mahalaga, ang pagbaril ni Merong Heto ay tumusok na sa puso ni Yehan at dumaan sa kanyang dibdib. Walang hininga ng buhay ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Patay na si Yehan. Pinapanood ang Overlord Spear sa kamay ni Merong Heto na dumaan sa dibdib ni Yehan, ang tahimik na binatang iyon, parang tumigil ang mundo sa sandaling ito, namatay si Yehan, at ang lahat na may kaugnayan kay Yehan, maliban isang nakakagulat na galit at isang alon ng kalungkutan ang kumalat sa mundo. Guklan Station, sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Huang Nixiang ng puwersa na hindi niya kayang labanan. Ang puwersang iyon ay puno ng enerhiya ng kamatayan, na nagparamdam sa kanyang mukha na napakaputla, at ang hininga ng buhay ay unti-unting humihina. Ikaw, hindi mo pa rin ba ito nalampasan? Tama iyon, sa Huangquan Road, nandyan si Nixiang kasama mo. Hindi ka mag-iisa. Sa susunod na buhay, si Nixiang ay magiging babae mo pa rin. Matapos sabihin ito, hinimatay si Huang Nixiang sa nakaraan, unti-unting humihina ang hininga ng buhay sa kanyang katawan. Patay na si Yehan. Tinitingnan ng binata na tinusok sa dibdib ng Overlord Spear sa kamay ni Merong Heto, sa Villa, ang nakakagulat na galit at kalungkutan ay kumalat sa mundo. Bakit sila ganoon kadesperado? Bakit handa silang maging mga kaaway ng lahat ng mga pangunahing sekta at ng makapangyarihang mundo sa ilalim ng lupa? Para sa kanya, para sa binatang iyon, pero sa sandaling ito ay iniwan sila ng binatang iyon at pumunta sa ibang mundo. Kapatid, ang 3 taong panahon na ipinangako ko sa iyo, Zhao Hengtian, ay hindi pa dumarating, paano ka mamamatay? Paano mo iiwan ang ating grupo ng mga tao? Tumingin si Zhao Hengtian sa langit at sumigaw, namumula ang kanyang mga mata, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang mga kuko ay natusok sa laman. Kapatid, Hanzi, Young Master Ye, isa-isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, ang Chanlongwei, isang grupo ng mga duguan na lalaki, ay hindi mapigil ang umiyak. Ang kalungkutan at galit sa kanilang mga mukha ay kumalat sa langit at lupa. Patay na ang paniniwala, at makakalaban pa ba sila? Ano ang saysay? Mula sa Hangcheng sa silangang China hanggang sa Zhejiang, winasak nila ang Jiang Yutang at itinaboy ang Chanson Society. Mula sa Zhejiang hanggang sa gitnang China, lumaban sila kay Merong Heto, ang Southern Overlord, at nakipaglaban para sa kalahati ng bansa sa gitnang China. Ang mga kaaway ay isa-isang naglatag ng bansang ito. Pero ngayon, ang binata na sumama sa kanila upang labanan ang bansa, magplano at mag-estratehiya, ay wala na. Ang Phoenix Mountain na ito ay naging kanyang Jedi. Ang mga eksena ng mga imahe na pag-aari ni Yehan ay kumislap sa mga isipan ng Chanlongwei, Zhao Hengtian at iba pa, at ang kanilang mga ekspresyon ay parang medyo masakit at malungkot. Imposible. Bakit ganito? Hindi ko pa sinabi sa iyo ng personal na ikaw ang anak ng aking baliw. Hindi ka pwedeng mamatay. Pwede kang mamatay para sa akin. Kapag namatay ang anak ng aking baliw, lahat kayo ay kailangang pumunta sa libing. Mamatay. Baliw? Ang puno ng kabaliwan ay pinakawalan mula sa baliw sa sandaling ito, ang Xuanyuan Sword, na kumakatawan sa katarungan, ay parang naging espada ng pagpatay ng mga Diyos sa sandaling ito, naglalagas sa mundo, ang baliw na baliw ay napaka-nakakatakot, ang Siberian Tiger lahat ng 4 sa kanila ay pinatay at tumakas. Sa sandaling ito, natapos ang digmaan sa pagitan ng langit at lupa dahil sa mga salita ng baliw, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa baliw at kay Yehan na wala ng boses. Si Yehan, siya ang anak ng isang baliw. Pagkabigla, isang hindi maipaliwanag na pagkabigla ang kumislap sa mga puso ng lahat. Kung ganoon nga, at si Yehan ay patay na ngayon, ilang tao ang makakayanan ng mabaliw na paghihiganti ng baliw. Hindi lamang mga baliw, kundi pati na rin ang unang pamilya sa China, ang pamilyang Ji, ang Hermit family na nagsasabing may dugo ng Xuanyuan, kahit na ang unang sinaunang sekta ng martial arts na tulad ng Shaolin ay dapat mag-ingat. Kabanata 580. Namatay si Yehan, at nagalit ang baliw.
Susunod, natatakot ako na ang itim at puti ng Huaxia ay magdudulot ng kaguluhan. Ang proseso ay tiyak na magiging madugwan at mabaliw. Kung si Yehan ay hindi anak ng isang baliw, kung gayon ang baliw ang magagalit ng husto kapag namatay si Yehan. Pero, sinabi niya na si Yehan ang kanyang anak sa sandaling ito. Ang isang baliw ay hindi gagawa ng ganoong biro ng basta-basta. Bakit niya ginawa ang kanyang makakaya upang tulungan si Yehan? Sa sandaling ito, may sagot na rin dahil sila ay ang relasyon sa pagitan ng ama at anak. Nanginginig ang puso ni Merong Heto. Orihinal niyang naisip na ang pagpatay kay Yehan ay malulutas ang lahat pero nagpukaw siya ng mas makapangyarihang kaaway. Gusto ng baliw na sirain ang kanyang Merong Villa. Sa sandaling ito, matapos marinig ang sinabi ng baliw, pareho sina magulo na matandang lalaki at Wang Fokishan ay may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Yehan, ang anak ng isang baliw. Sa kabilang panig, pinili ni Daos Priest Yusho na makialam pagkatapos ng lahat. Walang sino man ang makakapidyaw sa kanyang paglitaw. Si Jiyo Kungji ay natakot kaya umihi siya sa kanyang puwit, itinapon ang fairy rope at tumakas. Sa huli, nakuha ni Daos Priest Yusho itali ang fairy rope, at tumakas din ang banal na hayop na White Tiger, at hindi ko alam kung saan ito pumunta. Ang labanan sa Villa, maliban sa baliw na humahabol at pumapatay sa 4 na Siberian Tigers, ang labanan ay tumigil na. Ang kabaliwan ng lalaki ay nakakatakot. Lahat ng 4 na Siberian Tigers ay malubhang nasugatan at tumakas sa lahat ng direksyon. Kahit napatay na ang bata, tumakas din ang banal na hayop, anong sayang. Ang iba't ibang sekta ay bumantong hininga sa loob. Sa pagkakataong ito, wala silang ginawa kundi patayin si Yehan. Wala silang nakuha sa huli, pero nawalan sila ng maraming master. Maglakad. Isa-isang figure ang nagsimulang umalis sa Villa, wala ng dahilan para manatili dito, ang baliw ay nababaliw na, kung ang apoy ay susunugin ang sarili mamaya, walang sino man ang mangangahas na isipin ang mga resulta. Sa lalong madali, maliban kay Yehan, si Daoist Yusho na lang ang natira sa buong Villa. Ang mga tao mula sa lahat ng panig ay tumakas at umalis. Tinitingnan ng kawalan na may mapurol na ekspresyon, hindi siya sumunod. Ang kanyang anak ay sa wakas ay natagpuan. Hindi pa sila nagkakilala, pero ngayon ay pinaghihiwalay na sila ng yin at yang. Ngayon, kahit napatayin niya ang lahat sa mundo, mabubuhay pa ba ang kanyang anak? Pero, kahit na ganoon, gagawin pa rin niya ang kailangang gawin. Ngayon, sino ang nagdulot ng paghihiwalay ng ama at anak at hindi magkakilala, sa hinaharap, ipapadala niya ang lahat sa libing. Sa loob ng Villa, tinitingnan ng tahimik na binata na nakahiga sa lupa, isang malungkot na aura ang pumuno sa mundo, at mahirap para sa kanila na paniwalaan na ang binata na hindi kailanman sumuko sa pagharap sa mga paghihirap at hindi kailanman nahulog ay patay na. Sa ganitong uri ng katahimikan, naglakad-lakad ang magulo na matandang lalaki, tiningnan ang karamihan at sinabi, okay, ang buhay ng batang ito ay hindi gaanong mura, hindi ito kayang kunin ni Lord yan. Nang marinig ito, ang mga mata ay gumalaw ng isa-isa, at parang lahat ay may hawak na dayami na makaliligtas sa buhay, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa magulo na matandang lalaki. Xiao Lao daw, totoo ba ang iyong sinabi? Ang aking anak ay hindi pa patay. Sa oras na ito, ang baliw na nag-iisa at malungkot ay lumitaw sa harap ng magulo na matandang lalaki na parang bog zone ng hangin, at ang nakakatakot na aura ay bumalot sa kanya. Hanggat ang magulo na matandang lalaki ay nang-ahas na ni isang salita na parang susugod siya. Bata ng pamilyang Ji, ako, Xiao Qingshan, ang sagot. Sinabi kong hindi siya patay, pero kailangan pa niya ng bautismo para magbago. Matapos magsalita, ang mga mata ng magulo na matandang lalaki ay bumagsak kay Yehan sa kanyang katawan, kinalkalanan niya para kay Yehan na dapat siyang mamatay, muling isilang mula sa abo, at mamuno sa mundo. Dahil ito ay King's Landing, si Yehan ay tiyak na hindi iiwan ang kanyang buhay dito. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Yehan na nakahiga sa lupa sa sandaling ito. Hindi pa ba talaga siya patay? Tinutusok ng pagbaril ni Merong Heto ang puso ni Yehan. Pero, sa ilalim ng mapanuring mga mata sa paligid, isang kamangha-manghang pagbabago ang naganap sa katawan ni Yehan, isang bola ng apoy ang dahan-daang lumitaw mula sa kanyang dibdib, sa loob ng apoy na ito, parang may higanting ibon, at pagkatapos, ang higanting ibon ay naging isang nakasisilaw na pulang liwanag at bumalot kay Yehan. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay natakpan ng apoy, at ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa kanyang katawan, na parang hindi ito kailanman mamamatay. Nakikita ito, uminom ng alak ang magulo na matandang lalaki, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang banal na hayop na Suzaku ay sa wakas ay naglaro ng papel nito.
Sa katunayan, kahit na ang mga tao ng Gu clan ay hindi alam na ang banal na bagay na kanilang hinahangaan ng husto, ang Chiyo God Gu ay ang banal na hayop na Suzaku. Siyempre, ito ay pangunahin dahil ang banal na hayop na Vermilion Bird ay hindi pa lumilitaw sa kasaysayan ng Gu clan. Kahit na sinasamba ito ng mga tao, hindi nila ito naiintindihan. Nang ipakita ni Yehan ang tato sa kanyang katawan sa magulo na matandang lalaki, alam ng magulo na matandang lalaki na kinilala ng banal na hayop na Suzaku si Yehan bilang kanyang master. Hayop na White Tiger, ang Chiyu Divine Go ay ang banal na hayop na Vermilion Bird. Ang lakas ni Yehan noon ay masyadong mahina pa, at mukhang medyo maaga pa para makipag-ugnayan sa mga antas na ito. Ganoon lang, ang mga pagkakataon ay madalas na sinamahan ng mga krisis. Nakuha ni Yehan ang mga pagkakataong ito, kaya natural na kailangan niyang tiisin ang kaukulang mga krisis. Ang banal na hayop na Suzaku, ito ay isang banal na ibon na kumokontrol sa apoy ng langit at lupa. Sa apat na banal na hayop, ang itim na dragon lang ang makakatugma sa sigla nito. Muling isilang mula sa kamatayan, ang bawat pagbabago ay isang ebolusyon.